Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa 9 mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Shout out kay at Semsebreviga-W2N at Roland de Villaluna 8033 at Kirkraven 4004 at shout out sa lahat ng tagasunod. Kabanata 3851. Sa harap ng Zinnia at ang 8 pag-atake ng laso ng Saint Oracles, si Elderfire at ang iba pa ay naiwang nag-aagawan. Matapos ang ilang ulit, napigilan sila ng mga ribbons at hindi na sila nakalaban pa. Nagulat si Agatha sa eksena at nagsimulang magpanik. Akala niya ay madali niyang mapabagsak si Robert at hindi niya inaasahan na hihingi siya ng tulong sa 8 magkakapatid na Saint Oracle sa isang napakahalagang sandali. Ngayong nahuli na si Elderfire at ang iba pa, si Agatha na lang ang natitirang nakatayo, at hindi ito masyadong maganda para sa kanya. Nagsimulang matuwa si Robert, nahuli na ang iyong mga tauhan, kaya't ipinapayo ko sa iyo na sumuko na lang. Napakagatlabi si Agatha at hindi siya pinansin. Inipon niya ang kanyang lakas at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Robert. Maya-maya lang, isa-isang lumapit sina Zinnia, Yenny at iba pang kapatid para tulungan si Robert. Pinalibutan nila si Agatha at biglang, mas delikado ang posisyon niya kaysa kanina. Sa sandaling iyon, sa hindi kalayuan sa kabundukan, 3 anino ang tumalbog patungo sa labanan. Ito ay sina Skylar, Deborah at Kendall. Whoosh! Nang makarating sila sa gilid ng bundok, nakita ni Skylar ang mga taong nag-aaway sa gitna ng hangin. Agad na bumagsak ang tingin niya kay Agatha. Sa hitsura nito, siya ang sect master ng Hidden Hero Sect. Sa nakikita ko, ang Hidden Hero Sect ay halos kasing husay ng Heavenly Alliance. Malapit nang matapos ang labanan, dahan-daang sabi ni Skylar. Hindi nakakagulat na ginagamit ng Heavenly Alliance ang kanilang mga numero para ay bully sila, mahinang sagot ni Deborah. Napatingin si Kendall kay Agatha na may habag. Tumawa si Skylar. Ang Hidden Hero Sect ay lantarang nakipaglaban sa Heavenly Alliance. Kapuri-puri ang kanilang tapang. Tulungan ko sila. Kendall, maaari kang manatili dito at manood ng palabas. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, si Skylar ay bumaril patungo sa labanan na parang kanyan. Gusto niyang tulungan ang Hidden Hero Sect sa 2 dahilan. Ang isa ay para mapabilib si Kendall, ang isa pang dahilan ay para makipagkaibigan sa sect. Nang pumasok siya sa Ghost World at nabigong iligtas si Archfiend, napagtanto ni Skylar na kailangan niya ng isang makapangyarihang kaalyado at ang Hidden Hero Sect ay walang alinlangan na pinakaangkop para sa papel. Kasabay nito, hinarap ni Agatha sina Robert, Zinnia at ang 8 Saint Oracle sa larangan ng digmaan. Siya ay halos nasa kanyang limitasyon ng biglang, isang figure ang sumabog sa eksena at tumama kay Robert sa kanyang mukha. Si Skylar iyon. Sakto namang nag-react si Robert at nagtaas ng kamao para harangan ang pag-atake. Nakarinig lang ng vibration habang nanginginig ang katawan niya at napaatras siya sa ere. Napatalon din si Skylar ng ilang metro. Matapos niyang mabawi ang kanyang balanse, bumagsak ang tingin ni Robert kay Skylar at mukha siyang nagulat at galit. Skylar Blanc. Galit na binitukan ni Robert si Skylar. Skylar, anong ginagawa mo dito? Kasabay nito, bumagsak ang tingin ni Agatha kay Skylar at na-curious din siya. Sino ang lalaking ito? Bakit niya ako tinutulungan? Mas magaan ang ekspresyon ni Skylar kaysa sa simoy ng hangin. Nagkataon lang akong napadaan at hindi na lang ako nakaalis nang makita ko ang kawalang katarungang nangyayari dito. Hindi ko matiis kung paano mo, ang Heavenly Alliance, ay binubuli ang mga taong ito sa iyong mga numero. Hindi napigilan ni Agatha na sabihin, salamat, mandirigma, sa pagtulong. Sa kabila ng hindi alam ang pagkakakilanlan ni Skylar, naantig si Agatha na ginawa niya ang kanyang paraan upang tulungan sila. Kabanata 3852. Ngumiti si Skylar kay Agatha. Walang anuman. Nang makita niyang nagbatian ang 2 tao na para bang invisible, naiinis si Robert. Sa piging ng Heavenly Alliance, hinamon ni Skylar si Robert na makipag-away at itinali. Pagkatapos, inimbitahan ni Robert si Skylar na maging co-master ng Heavenly Alliance, ngunit ngumiti lang si Skylar sa kanya at umalis, na iniwan siyang pareho na nahihiya at galit.
Ngayong malapit na siyang mahuli ang Hidden Hero Sect, narito si Skyler para makialam muli sa kanyang mga gawain. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nagalit at pinandilatan niya si Skyler. Noong huling pag-aaway natin, hindi na natin nalaman kung sino ang nanalo. Tayon at magkaroon ng rematch at alamin sa pagkakataong ito kung sino ang mananalo. Habang sinasabi niya iyon, sumabog ang aura ni Robert at sumugod siya kay Skyler. Eksakto kung ano ang inaasahan ko. Ngumisi si Skyler. Sa pagkakataong iyon, sumabog din ang aura ni Skyler at silang dalawa ay nagkasagupaan sa kalagitnaan ng hangin. Katulad ng huling pagkakataon, naghahabi ang dalawa sa hangin, ngunit ni isa ay hindi nakarating sa isa pa. Malakas ang lalaking ito. Nanginginig si Agatha sa laban. Nang tumingin siya sa kanila, si Skyler ay kumikinang na may kakaibang liwanag. Napakabata pa niya, ngunit kaya niyang lumaban ng kapantay ni Robert. Kailangan niyang maghanap ng paraan para ma-recruit siya sa kanilang hanay. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 minuto at lalong naging matindi ang laban ni Skyler at Robert. Maya-maya lang ay may sumigaw mula sa di kalayuan. "Tigil! Tumigil nga kayo sa pakikipaglaban." Maya-maya pa ay sumugod ang isang grupo ng mga tao at ito pala ay sina Chester, Dax at ang iba pa nilang squad. Gayunpaman, hindi nakikinig sina Robert at Skyler at ipinagpatuloy ang kanilang matinding labanan. "Boss!" Biglang lumitaw ang isang malakas na aura mula sa kaitaasan, na sinundan ng isang figure na lumundag na parang kidlat. Dama po ang figure sa pagitan nina Robert at Skyler. Niyanig nito ang lupa at parehong naramdaman nina Skyler at Robert ang malaking lakas, na sa wakas ay naghiwalay sa kanila. Pagkaraan lamang ng pag-slide pabalik ng ilang dosenang metro ay huminto at nagpakatatag sina Robert at Skyler. Kasabay nito, ang figure ay lumutang sa lupa. Ang tao ay may matalas na mga katangian, isang natatanging jawline at isang hindi mailarawang malamig at gwapong mukha. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Sa sandaling lumitaw siya, lahat ng naruroon ay nakasimangot at mukhang hindi masaya. Kasabay nito, nagkakagulo rin ang mga tao lalo na ang mga disipulo ng Heavenly Alliance. Si Daryl ba? Napakamanghaba ng kapangyarihan ni Daryl na kaya niyang paghiwalayin ang kanyang kamahalan Robert at Skyler Blanc. Sa gitna ng diskusyon ng uwak, bumagsak ang mga tingin ni Zinnia, yaniat ng 8 Saint Oracles kay Daryl at natuwa sila. Kahit na ang grupo ay pinigilan sa piitan ng bato ni Robert, narinig nila ang pagbabalik ni Daryl. Ngayong nakita na nila siya ng sarili nilang mga mata, tuwang-tuwa sila. Gayunpaman, dahil sa kanilang katayuan at nakitang sila ay nasa presensya ni Robert, ang 8 Saint Oracles ay napigilan ang kanilang pananabik at pinigilan ang pagsulong upang batiin si Daryl. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ni Deborah habang nanginginig ang kanyang maselang katawan. Nakalock ang tingin niya kay Daryl at naguguluhan ang puso niya. Nang mag-iwan ng sulat si Daryl at umalis sa pamilya Carter, naisip ni Deborah na talagang mahirap makitang muli si Daryl. Hindi niya akalain na ganoon kabilas siyang makakabangga. Gustong-gusto niyang lapitan, pero pinigilan niya ang sarili. Bilang babae ni Daryl, sinusundan niya si Skyler. Napakaraming tao ang naruroon, kung ma-expose siya, masisira ang reputasyon ni Daryl. Sa wakas ay lumapit si Skyler at ngumisi kay Daryl. "Daryl, tutulungan mo ba ang Heavenly Alliance na talunin ako at ang Hidden Hero Sect? Kahit kailan ay hindi ko pa narinig ang pagsali ng Elysium Gate sa Heavenly Alliance." Kabanata 3853. Dama po ang tingin ng lahat kay Daryl. Napakunot noo pa si Agatha at nag-aalinlangan na tumingin kay Daryl, bulong sa sarili. Tama ba si Skyler? Sumali na ba si Daryl at ang Elysium Gate sa Heavenly Alliance? Iyon ba ang dahilan kung bakit niya ako tinanggihan ng mag-propose ako ng isang alyansa sa kanya? Sa sandaling iyon, tumingin din si Robert kay Daryl na may salungat na ekspresyon sa mukha, naghihintay kung ano ang isasagot niya. Laban sa mga titig ng karamihan, pinagsalubong ni Daryl ang kanyang mga kilay at tumaas ang galit sa loob niya. "Skyler, napakabobo naman na galaw iyon. Parang gusto niya akong awayin. Kami, ang Elysium Gates, ay palaging naniniwala sa paggawa ng mga bagay para sa ikabubuti ng mundo. Hindi kami kailanman lumahok sa mga walang kabuluhang pagtatalo na ito at hindi kami nakipag-alyansa sa langit na alyansa," sabi niya.
Dahil nasiyahan sa kanyang sagot, nakahinga ng maluwag si Agatha at mas maganda ang ekspresyon nito kaysa kanina. Buti na lang walang relasyon si Daryl sa Heavenly Alliance. Kung hindi, magkakaroon siya ng isa pang karibal. Tumawa si Skyler. Kung hindi ka kasama ng Heavenly Alliance, bakit ka nakikialam sa negosyo namin? Ayoko lang na makita ang magkabilang panig na mamamatay ng kakilakilabot. Sisirain ito ang buhay ng mga tao, malamig na sabi ni Daryl. Ninitian siya ni Skyler, napakapagpanggap mo. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip mo? Sa nakikita ko, naghahanap ka lang ng isang bagay mula dito. Ngayong ang Heavenly Alliance at ang Hidden Hero Sect ay nasawi, lumalabas ka ng wala sa oras. Nakakapag-isip talaga ang mga tao kung ano ang ginagawa mo, hindi ba? Malungkot ang mukha niya habang nagsasalita. Inaasahan ni Skyler na magugulo ang siyam na pangunahing kontinente, kaya nang magpakita si Daryl para mabawasan ang tensyon, asar si Skyler. Kailangan niyang gawin ang lahat para kaladkarin si Daryl sa Burke. Kasabay nito, nakasimangot din si Robert sa kanila sa hindi kalayuan. Nakatingin siya kay Daryl at mukhang malungkot din siya. Daryl, paano niya masasabing wala siyang kinalaman sa Heavenly Alliance? Pagharap sa kalokohan ni Skyler, napagod si Daryl at pinandilatan si Skyler. Skyler, hindi ako magpapatalo sa iyo. Nasaan ba si Deborah? Sa totoo lang, sa lahat ng mga mata sa paligid nila, sa simula ay ayaw itanong ni Daryl ang tanong na iyon, ngunit nang maisip niya ito, ang kanyang puso ay sumakit at napuno ng pagkakasala. Hindi niya naiwasang may bulalas ang tanong. Sa wakas ay bumalik siya pagkatapos ng 3 taon, ngunit hindi pa niya maayos na nakasama si Deborah. Ngayon ay sinusundan ni Deborah si Skyler para lang iligtas si Dax. Kung ganoon ang pagkawala ni Deborah sa kanya, si Daryl ay hindi magiging masaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Natigilan si Skyler at saka ngumisi, sinong Deborah, Derry. Hindi ko alam yang sinasabi mo. Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, pwede ba, itigil mo na yang pagmamaang-maangan mo. Nang nasaktan mo ng tuluyan si Dax, sinundan ka ni Deborah para sagipin siya. Nasaan siya ngayon? Habang nagtatanong ay pinipigilan ni Daryl ang kumikibot na kamao. Naramdaman ni Skyler ang galit ni Daryl at ninisyon siya, nakakatuwa ka talaga, Daryl. Nawala ang babae mo, kaya hinanap mo ako. Kaya ang sinasabi mo, kung may mawawala sa kanilang babae, dapat lahat sila sumunod sa akin. Hindi naman kasi ako may silungan para sa mga babaeng tumatakas. Isang matalim na tingin ang sumilay sa mga mata ni Skyler habang inaasam niya ito. Sinadya niyang magpakatanga para i-provoke si Daryl. Tanging kapag nagalit si Daryl ay nauwi sa kaguluhan ng eksena bago siya. Boom! Sobrang tuso. Sa isang iglap, nagsimulang tumawa ang mga disipulo ng Hidden Hero Sect habang lahat sila ay sumulyap kay Daryl na may mapanuksong mga mata. Kabanata 3854. May tama ba sa ulo si Daryl? Haha, ni hindi niya kayang bantayan ang sarili niyang babae. Habang naririnig ni Daryl ang mga usapan sa paligid niya, tumaas ang galit niya at naikuyom niya ang kamao. Tumahimik ka. Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Dax na humakbang pasulong habang itinuturo si Skyler at minumura, Skyler, makapal ang mukha mong hayop ka. Si Deborah ay babae ni Daryl at gayon pa man ay nakagawa ka ng mga plano at pukana para makuha siya. Nang sa wakas ay sumunod sa iyo, ito ay sa pangalan ng pagliligtas sa akin. Paano mo matatawag ang iyong sarili na isang tao kapag ginawa mo ang mga bagay na hindi kagalang-galang? Nag-guilty siya kay Deborah, kaya nang ginamit ni Skyler ang crowd para kutsain si Daryl, hindi na niya nakayanan. Nang marinig ang pagmumura ni Dax sa kanya, nagdilim ang ekspresyon ni Skyler. Sumulyap siya kay Dax at tinignan ito ng taas-baba. Natalo kita pagkatapos may lakas ng loob ka pang tawagin ako. Huwag na huwag mong kakalimutan, ako lang naman ang nagligtas sa iyo noon. Nagiging malamig ang tingin niya at gusto niyang patayin si Dax noon pa man. Napigilan lamang niya ang sarili nang maalala ang kapangyarihan nina Robert at Daryl. Ikaw, napuno ng galit si Dax, ngunit nagpumiglas siya upang makahanap ng sagot at nilunok ang anumang sasabihin. Tama si Skyler, walang kalaban-laban si Dax sa kanya. At saka, niligtas siya ni Skyler. Nang makita ni Skyler na walang masabi si Dax, napabuntong. Hininga ito at tumalikod sa kanya.
Bumaba ang tingin niya kay Daryl at ngumisi. Daryl, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang sect master ng Elysium Gate. Ikaw ay isang taong mahalaga. Huwag kang magpapaka-unreasonable. Kung hindi mo kayang bantayan ang sarili mong babae, huwag ka nang magtanong sa iba. Napapahiya ako dito. Naikuyong ni Daryl ang kamao habang nanginginig sa galit. Skyler, malinaw na sinundan siya ni Deborah ngunit hindi niya ito inamin. Habang pinagmamasdan niya ang nangyayari sa kanyang harapan, umiling si Agatha. Akala niya ay walang kapantay na bayani si Daryl. Hindi niya akalain na magiging masyado itong abala sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, na kapag nawala ang kanyang babae, mukha pa siyang magtanong tungkol dito sa publiko. Nakakahiya naman, kung ihahambing. Medyo magaling si Skyler. Sa isang segundo, nawala ang impresyon ni Agatha kay Daryl at napalitan ito ng pagpapahalaga niya kay Skyler. Tahimik lang si Robert hanggang noon nang bigla siyang sumigaw, "Skyler, ang lakas ng loob mong maging bastos sa kamahalan Daryl." Tumingin siya sa paligid habang sinabi niya, "Lahat, ang kanyang kamahalan Daryl ay ang aking siyam na langit na sage ng makadiyos na rehiyon, pangalawa lamang sa kanyang kamahalan ang siyam na langit na emperador. Ang sinumang maglakas loob na hindi gumalang sa kanya ay lalaban sa makalangit na alyansa at nakatingin sa ibaba sa Nine Heaven Emperor." Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, lumapit si Robert kay Daryl at yumuko ng malalim. "Iyong kamahalan ng Nine Heaven Sage, hindi sinasadya ng iyong mga nasasakupan. Naibunyag ang iyong pagkatao. Masyadong masama si Skyler." Sa sandaling iyon, mukhang magalang at wasto si Robert, ngunit sa ilalim nito ay isang masamang tingin. Inatake ng Hidden Hero Sect ang Heavenly Alliance. Bilang Nine Heaven Sage, paanong hindi sila matutulungan ni Daryl at sa halip ay gumanap na tagapamayapa? Ngayong nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan, ano ang kanyang gagawin? Sa isang iglap, nagkagulo ang buong silid. Ito, si Daryl talaga ang Nine Heaven Sage. Panipik, yan, talaga ba? Hindi mo ba nakikita ang Divine Lord na lumuluhod? Paano ito magiging peke? Kabanata 3855. Sa gitna ng daldalan sa kanilang paligid, parehong natigilan sina Chester at Dax. Parang si Daryl ang Nine Heaven Sage. Hindi nakakagulat na ang Heavenly Alliance ay tumigil sa pag-istorbo sa Carter family sa panahong ito. Gayunpaman, sa ilalim ng kanilang gulat na ekspresyon, si Chester at ang iba pa ay hindi man lang masaya. Sa halip, lahat sila ay nasa kaguluhan ng damdamin. Mula nang magsimula ang Heavenly Alliance, pilit nilang pinipilit ang mga tao sa mundo ng mga cultivator na sumama sa kanila. Si Chester ay hindi isang malaking tagahanga ng mga pamamaraan na ginawa ng Heavenly Alliance. Matatanda, puno ng gulat at galit ang kanilang mga titig. Kaya, si Daryl talaga ang Nine Heaven Sage. Hindi kataka-taka na tumanggi siyang magtrabaho kasama ang Hidden Hero Sect noong nakaraan. Naisip ni Agatha ng may paghanga. Sumulat ang pagkadismaya sa buong mukha ni Agatha matapos matuklasan ang katotohanan. Bumilis ang tibok ng puso niya sa pakiramdam ng niloloko at pinaglaruan. Yan, bulalas ni Daryl. Tumingin siya sa inosenteng mukhang Robert at sinulyapan ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Nasa mukha nila ang lahat. Sa puntong iyon, halos lahat ay natuklasan ang lihim na pagkakakilanlan ni Daryl bilang ang siyam na langit na sage. Ano ang iniisip ni Robert? Inutusan ko siya noon na ilihim ang aking identity bilang Nine Heaven Sage. Hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganoong kalakihang pagkakamali sa napakaraming tao. Baka kinabahan lang siya sa presensya ni Skyler. Hindi ko siya dapat sisihin, pagninilay ni Daryl. Hindi alam ni Daryl na sinadya ito ni Robert. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Daryl. Pagkaraan ng ilang segundo, kumalma siya, sumugod kay Robert at sinabing, "Kalimutan mo na ito, tapos na ang ginawa. Hindi kita sinisisi. Akala ko kaya kung hikayatin ang magkabilang panig na huminto, ngunit ngayong nabunyag na ang aking pagkakakilanlan, tiyak na magdudulot ito ng mga problema sa Hidden Hero Sect, at magiging mahirap na kumbonsihin sila tulad noong nakaraan," naisip niya. "Salamat, kamahalan, sa iyong pagpapatawad," sabi ni Robert habang mukhang nagpapasalamat. Pagkatapos, nilinggan niya si Skyler at kinukot siya, "Bata, kaya nakipagsanib puwersa ka sa Hidden Hero Sect para lumaban sa jurisdiction." Puno ng kumpiyansa si Robert nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Sa pagkakalantad ng pagkakakilanlan ni Daryl,
Imposibleng maging isang fence-sitter, kaya't hindi maiiwasang pilitin niyang sirain ang kalabang panig, ang The Hidden Hero Sect. E ano ngayon? Sabi ni Skyler habang nakangiti ng mahina, hindi man lang nagpapanik. Si Skyler ay hindi tanga at nakita niya ang mga kalokohan ni Robert sa lahat ng panahon. Kahit na ang Heavenly Alliance ay may tulong ni Daryl, hindi natinag si Skyler. Tutal, nasa kanya pa rin ang kanyang trumpeta. Napakagaling. Sagot ni Robert na may bahid ng inis sa boses. Ang kalmado ni Skyler na ikinairita ni Robert. Tumanggaw siya at sinabing, mukhang determinado kang sumalungat sa utos ng Heavenly Alliance. Pero hayaan mo akong balaan ka, wala nang babalikan pagkatapos mong ihagis ang unang suntok. Pagkatapos, sumenyas siya sa kanyang mga tropa na ikanaway ang kanyang kamay habang nag-uutos, makinig kayo. Anuman ang gastos, ngayon ay ibababa natin si Skyler at ang mga disipulo ng Hidden Hero Sect. Tayo ay lalabas na matagumpay. Naiintindihan ko po, sir. Ang masa ng mga disipulo ng Heavenly Alliance ay sabay-sabay na tumugon. Umalangaw-ngaw sa hangin ang kanilang pinag-isang boses. Pagkatapos, pinalibutan ng libu-libong mga elite ng Heavenly Alliance sina Skyler, Agatha, at ang grupo ng mga disipulo na kasama. Nya, Kabanata 3856. Naputol ang pag-iisip ni Daryl. Ano ang dapat niyang gawin? Napapaligiran ng mga elite ng Heavenly Alliance, itinikom ni Agatha ang kanyang mga labi, mukhang balisa. Magiging mahirap dahil pumanig si Daryl sa Heavenly Alliance. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Skyler at bumulong kay Agatha, huwag kang mag-alala. Kahit na marami sila, hindi tayo dapat matakot. Napakunot-noo si Agatha. Paanong kalmado si Skyler kung nasa paligid nila ang mga kalaban nila? Iba talaga siya. Saka, Dax umiyak, Skyler, mas mabuti pang sabihin mo na sa amin kung nasaan si Deborah. Kung hindi, mamamatay ka nang di mo inaasahan. Hindi prioridad ni Dax ang mga nangyayari. Ang gusto lang niya ay mahanap si Deborah para kay Daryl. Kung hindi niya kaya, madjay guilty siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ninitian ni Skyler si Dax at bumigkas ng spell. Mahina ang pagsasalita niya na siya lang ang nakakarinig. Whoosh! Walang ibang nakakarinig nito maliban kay Dax. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng hilo sa kanyang ulo at naging blanko ang kanyang isip. Anong nangyari? Umiling si Dax at nagulat siya. Bakit parang nahihilo siya bigla? Hindi niya alam na nilagyan siya ng spell ni Skyler. Nang gamutin ni Skyler si Dax, itinago niya ang isang bloodworm na lumalamon sa kaluluwa sa kanyang dugo. Maaaring kontrolin ng bloodworm ang isip ng isang tao. Ang spell na binigkas ni Skyler ay para magpadala ng mga order sa bloodworm sa katawan ni Dax. Gayunpaman, palihim itong binigkas ni Skyler at hindi napansin ng mga tao sa paligid niya. Maging si Dax mismo ay hindi alam ang nangyari. Natulala si Dax, napangiti si Skyler at sinabing, Dax, isipin mo, nailigtas ko na ang buhay mo dati. Napag-uusapan na rin ang sama ng loob, narinig kong nagkakaroon kayo ng di pagkakaintindihan ni Robert. At ngayon kumakampi ka sa akin kasama si Robert na lumapit sa akin, hindi ba perpekto iyon? Parehong hindi sinang-ayunan ni Chester at Daryl ang kanilang narinig. Paano niya magagamit iyon para kumbansihin si Dax na balikan si Robert? Hindi tanga si Dax. Sa gulat ng lahat, tumanggo si Dax bilang pagsang-ayon. Hindi masama. Sa katunayan, matagumpay na nakontrol ng bloodworm ang kanyang isip at sasang-ayon siya sa anumang sinabi ni Skyler. Sa sumunod na sandali, sinugod ni Dax si Robert at tinamaan ang likod nito habang umuungal. Sa sandaling iyon, nakatutok si Robert kina Skyler at Agatha. Hindi niya inaasahan na bigla siyang aatake ni Dax mula sa likuran. Mabilis siyang tumalikod nang maramdaman niyang may paparating na panganib. Nanginginig siya sa takot at nanlamig nang makita si Dax. Kabanata 3857. Sa ilalim ng impluensya ng bloodworm, nawalan ng kontrol si Dax at sumigaw, pumunta ka sa impyerno. Pumunta sa impyerno ngayon din. Habang siya ay umungol, ang kanyang panloob na enerhiya ay gumalaw sa loob niya at nakaunat sa kanyang braso. Dax, anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Daryl at sumigaw. May ilang mahahalagang titulo si Robert. Siya ay isang sugo mula sa makadiyos na rehiyon at din ang alyansa master ng makalangit na alyansa.
Kaya naman hindi uupo ang Godly Region habang sinasaktan siya ni Dax. Sa napagtanto ni Daryl, naisip niya na dapat niyang pigilan si Dax, ngunit huli na siya. Bang! Hindi naiwasan ni Robert si Dax, na kasing bilis ng kidlat. Nataman siya sa likod at ungol nang napabalikwas siya sa impact. Pinabalik siya 100 metro ang layo. Dumura siya sa pagkakahiga sa lupa, namumutla ang mukha at malapit na siyang mawalan ng malay. Si Dax ay hindi kasing lakas ni Robert. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi niya kailanman magagawang saktan si Robert. Ito ay dahil kakalabanin lang ni Robert sina Agatha at Elder Fire, na inuubos ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Nang hampasin siya ni Dax sa kanyang likod, hindi niya nakayanan ang impact. Natahimik at natigilan ang lahat ng naroon. Gayunpaman, naghinala sina Agatha at Elder Fire sa sitwasyon. Nakapuslit si Dax kay Robert. Si Daryl ay ipinagkaloob bilang 9, Heaven Sage at parang kapatid ni Dax. Sa ganoong paraan, dapat silang dalawa ay kaalyado ng Heavenly Alliance. Nakatayo doon si Skyler, pinagmamasdan ang lahat ng may ngiti sa labi. Daryl, inatake ng matalik mong kaibigan si Robert. Tingnan natin kung ano ang iyong gagawin tungkol dito. Ang mga disipulo ng Heavenly Alliance ay natakot. Napasigaw ang mga alagad at nagmadaling lumapit kay Robert sa kanyang mga paa. Banal na Panginoon, ang iyong kamahalan ang banal na Panginoon. Sa pagkakataong iyon, pinandilatan ni Robert si Daryl. Iyong kamahalan, ang 9 Heaven Sage. Ano ang iyong intensyon? Akala ni Robert ay inatake siya ni Dax. Dahil sa lihim na pagtuturo ni Daryl. Kung tutusin, para silang magkapatid ni Dax. Napakunot-noo si Daryl at hindi umimik habang nakatingin kay Dax na nakatagilid ang ulo. Sabay-sabay na napalingon si Chester at ang iba pa kay Dax. Nakita nilang naghi-hysterical si Dax sa kanyang namumula na mga mata, sumisigaw, mamatay. Lahat kayo, sa panunood ni Dax, balisa at puno ng pagdududa si Daryl. Sumigaw ito sa kanya, Dax. Gayunpaman, hindi siya narinig ni Dax at patuloy na bumubulong sa sarili. Anong nangyari? Bakit siya magwawala at mag-hysterical bigla? Si Robert. Ngayon na ang magandang pagkakataon natin para maalis ang salot na iyon. Whoosh! Kaagad, bumangon siya at sinugod si Robert. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Elder Fire sa likod. Ang pangunahing layunin ng Hidden Hero Sect na umatake sa Heavenly Alliance ay upang talunin si Robert. Paano nila palalampasan ang napakagandang pagkakataon gayong si Robert ay kritikal na nasugatan? Slam! Bago maabot ni Agatha si Robert, si Zinnia, Yenny, at ang 8 Oracle ay tumayo sa harap ni Robert, pinuprotektahan siya. Kung tutusin, ayaw tumulong ni Zinnia, Yenny, at ng 8 Oracles kay Robert, ngunit wala silang pagpipilian. Nang maitatag ang Heavenly Alliance, inutusan ng 9 Heaven Emperor si Zinnia at ang Oracles na tulungan si Robert. Sila ang mananagot kapag napatay si Robert. Kabanata 3858. Kumunat ang noo ni Agatha at tumigil. Nasaksihan niya ang kakayahan ng 8 Oracle mula sa nakaraang laban. Sa kanilang paligid, ang pagtanggal kay Robert ay halos imposible. Tapos, lumapit si Skyler at bamulong sa tenga ni Agatha. Mayroon na ngayong tensyon sa ogian nila Daryl at Robert. Kailangan na nating umalis. Aalisin sana si Agatha, subalit, sumang-ayon siya doon. Matapos tawagan si Elder Fire, mabilis siyang umalis kasama si Skyler. Habang nasa ere si Skyler, tumalikod siya at ngumiti kay Daryl. Salamat sa pag-atake kay Dax kay Robert. Malaking tulong ito sa amin. Pagkatapos, siya at si Agatha ay daan-daang metro ang layo, at sa isang kisap mata, nawala sila sa kalangitan sa gabi. Yan, hindi kaya. Si Dax ba ay sanhi ng hysteria ni Skyler? Napailing si Daryl sa kanyang sarili. Mabilis siyang tumakbo para tingnan si Dax. Daryl, nirerespeto kita bilang ang 9 Heaven Sage at lagi kong sinasang-ayunan ang iyong mga desisyon. Pero bakit mo namang hinayaang atakihin ako ni Dax? Balak mo bang pagtaksilan ang makadiyos na rehiyon? Sigaw ni Robert. Sa isang nakamamatay na titig, sinabi niya, ibaba mo si Daryl at ang lahat ng tauhan niya. Slam! Kaagad, pinalibutan ng mga elite ng Heavenly Alliance si Daryl at ang iba pa. Samantala, tumakas sina Skyler at Agatha mula sa altar ng Heavenly Alliance.
Huminto sila sa wakas matapos lumipad ng 10 minuto at siniguro na walang humahabol sa kanila. Maraming salamat po, kamahalan, saang sekta, kayo nabibilang? Nakangiting tanong niya kay Skyler habang hinahangaan si Skyler. Ngumisi si Skyler, Sect Master Agatha, masyado kang mabait. Galing ako sa White Cloud Sect. Ang pamilyang Blanc ay nakatago sa mundo at nagsimulang tumuntong sa lipunan kamakailan lang. Tumango si Agatha, kita ko nga. Tapos, paano ka nagkaroon ng bad blood sa Heavenly Alliance? Tumawa si Skyler at sinabi sa seryosong tono, inangkin ng Heavenly Alliance na sinusunod nila ang makalangit na mga patakaran. Kung tutusin, ang tunay nilang intensyon ay maghari sa mundo ng mga magsasaka sa The Nine Mainland at gawin silang mga alipin. Paano pwede bang maupo na lang ako at hayaang mangyari iyon? Bahagyang tumango si Agatha, totoo nga, ang mga kabataan ay napakahusay. Ang iyong kamahalan ay may napakagandang puso. Sa katunayan, ikaw ay isang huwaran sa mga magsasaka sa siyam na pangunahing kontinente. Ang Hidden Hero Sect ay lumalaban sa Heavenly Alliance at maaaring gumamit ng isang kaalyado. Ako nagtataka ka kung gusto mo akong samahan. Ito talaga ang gusto kong gawin. Walang dalawang isip na sagot ni Skyler. Bumalik sa Heavenly Alliance, sa utos ni Robert, ang mga elite ng Heavenly Alliance ay naglunsad ng pag-atake kay Daryl at sa iba pa. Gumanti sina Daryl at Chester. Klang, natuloy ang laban. Ang mga tunog ng kanilang mga sandata na kumakatok sa isa't isa at ang kanilang mga dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong altar ng Heavenly Alliance. Iwinasiwas ni Daryl ang kanyang kamay, lambang nasugatan ng ilan sa mga elites at sinigawan niya si Rogar. Robert, may kakaibang nangyayari kanina. Huminahon ka at sabihin mo sa mga alagad mo na tumigil na. Dagdag pa ni Chester, tama. Kahit na si Dax ay maaaring maging impulsive, hinding-hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Marahil mayroon siyang mabigat na rason kung bakit kanya inatake iyon. Nanatiling tuwid ang mukha ni Robert at sinabing, pwede ba kumalma ka? Huwag ka na magsinungaling. Ano ba ang kakaiba? Sigurado ako na nakipagsanib puwersa ka kay Skyler at pinlano mong mangyari ang lahat ng iyon. Sinaman niya ng tingin si Daryl. Bilang siyam na Emperador Sage, paano ka papanig kay Skyler at sa Hidden Hero Sect? Kabanata 3859. Huminga ng malalim si Daryl sa galit ni Robert. Wala akong magagawa kung patuloy kang magsalita. Nilingan niya si Dax at napansin niyang hindi na naghi-hysterical si Dax, pero para siyang ulirat. Medyo masama ang kalagayan niya. Tapos, sumugod si Daryl at sinigawan si Chester, Chester, samahan mo si Dax. Tyrion at pumunta na. Nanguna siya at sinugod ang kanilang mga kaaway. Pinalapit ni Chester si Dax sa kanya at sumunod sa likod. Boom! Habang nanginginig ang hangin, ang mga disipulo ng Heavenly Alliance, na umahan laban sa kanila, ay nakitang umungol habang sila ay sunod-sunod na umaalis. Ang mga elite ng Heavenly Alliance ay medyo malakas, ngunit ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi. Napalapit kay Daryl at Chester. Siyempre, hindi brutal na pinatay ni Daryl at Chester at pinatumbalang nila ang mga disipulo. Kung tutusin, malakas ang impluensya ng Heavenly Alliance at hindi ito mapapakinabangan ng pamilya Carter kung lumaki ang usapin. Sa maikling panahon, pinabagsak ni Daryl at Chester ang Heavenly Alliance. Galit na galit si Robert. Ang mga ito ay isang grupo ng mga siraulo. Pagkatapos, sinigawan niya ang mga orakulo, hindi mo na ako kailangan hanapin. Bilasan mo at tumulong. Nagkatinginan sina Zinnia at Yenny, walang balak na sumama sa pag-atake. Ang mga orakulo ay sapat na matalino upang mapansin na wala si Dax sa kanyang sarili nang salakayin niya si Robert. Siya ay nasa ilalim ng impluensya. Sa kabilang banda, ginamit iyon ni Robert laban sa mga Carter para lipulin ang pamilya. Bagamat hindi itinuturing na kaibigan ni Daryl ang The Oracles, nagkaroon sila ng agaw-buhay na encounter sa kanya. Paano nila aatakihin si Daryl at ang pamilya Carter? Dahil lang ba sa sinabi ni Robert? Kumukulo ang galit ni Robert nang makita niyang nakatayo ang mga Oracle. Anong ginagawa mo? Ano pang hinihintay mo? Lahat ba kayo sumusuway sa akin? Napabuntong hininga si Zinnia at mahinang sinabi, iyong kamahalan ng banal na Panginoon, ikaw ay Lumbaens na Saxon. Kailangan mo kami sa tabi mo. Alam niyang hindi nito tatanggapin ang pagtanggi nila,
kaya nag-isip na lang siya ng dahilan. Paano kung atakihin ka ni Chester at Daryl kapag wala na tayo? Hindi naman siya kawalan, dagdag ni Yenny. Tumanggo naman ang ibang oracle bilang pagsang-ayon. Sila ay telepathic at ang iba ay naiintindihan ang ibig sabihin ni Zinnia sa isang salita lamang. Sumubsob ang mukha ni Robert at nanunuya, ayos yan. Bago pa man matapos ang isang araw, lahat kayo ay dinadaypensahan pa rin si Daryl. Tsaka ko na kayo haharapin kapag nakuha nyo na ang pamilyang Carter. Pagkatapos, sumugod siya sa mga disipulong bumagsak sa lupa at umungal, ang masamang formasayon ng langit. Ang Heaven's Evil Formation ay isa sa mga formations mula sa makadiyos na rehiyon. Nagsagawa ito ng matinding pagbabago at napakalakas. Noong itinatag ni Robert ang Heavenly Alliance, ipinakita niya ang pagbuo sa mga disipulo bilang isang preventive measure. Sa utos, ang mga alagad ay hindi nang ahas na mag-antala kahit isang segundo. Nagmamadali silang gawing isang malaking pormasayon ang kanilang mga katawan, na nakapalibot kay Daryl at sa iba pa. Lahat, pati sina Chester at Yvette, ay napangiwi at nagsimulang magpanik. Nagdikit ang mga mata nila kay Daryl. Kabisado niya ang mga pormasayon at hindi dapat maging issue para sa kanya ang pagresolba sa pormasayon. Gayunpaman, si Daryl ay nakasimangot din. Anong pormasayon yan? Naisip niya, wala pa siyang nakitang katulad nito dati. Daryl, kaya mo bang lutisin ang pormasayon na ito? Tanong ni Chester habang nilalabanan niya ang pag-atake ng mga disipulo ng Heavenly Alliance. Kabanata 3860. Huminga ng malalim si Daryl at pilit na ngumiti, hindi ko pa ito kailan pa nakikita. Ito na ba ang pormasayon na galing sa makadiyos na rehiyon? Naguguluhan si Chester, kasabay nito, tuluyang nasira ang pag-asa kay Yvette at sa iba pa. Ano pa nga ba ang nagawa nila kung kahit si Daryl ay hindi ma-resolve ang formation? Ito na kaya ang katapusan ng pamilya Carter. Nakita ni Daryl ang pag-aalala sa kanilang mga mukha at inaliw sila, kayong lahat, huwag kayong mag-alala. Ito'y aking susubukan. Minsang sinabi ni Master Ghost Valley Sage, ang bawat pabago-bagong pormasayon ay babalik sa pinanggalingan ng sekta nito at palaging iikot sa 5 elemento. Maaaring siya ay makatuklas ng isang butas ayon sa likas na katangian ng pagkamit ng isang pormasayon. Determinado, lumaban si Daryl habang pinagmamasdan niya ang mekanismo ng Heaven's Evil Formation. Gayunpaman, tanging si Daryl lang ang nakayanan ng pressure ng formation dahil sa kanyang diwatang kaluluwa. Ang laman ng tao ni Chester, Yvette, at ng iba pa ay nagsimula ng makompromiso. Boom! Boom! Biglang dumami ang mga disipulo mula sa Heavenly Alliance papunta sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Minsang nahuli si Chester, natamon siya sa likod at napaatras ng ilang hakbang habang namutla ang mukha. Naubos na rin ni Yvette at ng iba ang kanilang panloob na lakas at halos sumuko na. Nakita ni Daryl ang nangyari at nagsimulang magpanik. Naisip niya na dapat siyang maghanap ng paraan. Naisip na niya ang mekanismo ng pagbuo, ngunit hindi niya nakita ang butas. Gayunpaman, si Chester at ang iba ay halos nasa kanilang limitasyon. Samantala, sa di kalayuan, si Zinnia at ang oracles ay natarante rin nang makita nila si Daryl at ang iba pa ay nakulong ng Heaven's Evil Formation. Kinagat ni Zinnia ang kanyang mga labi at sinabing, huwag na tayong maghintay pa. Pagkatapos ay umakyat siya sa hangin at sumugod patungo sa pormasayon. Napagpasyahan niyang bigyan ng kamay si Daryl at tulungan itong lutisin ang masasamang formasayon ng langit. Sumunod naman si Yenny at ang iba pa. Nagalit si Robert at pinandilatan ang mga oracle. Guys, talaga ba? Nagre-rebel kayo sa akin? Lumingon si Zinnia at sumagot, tama. Nagre-rebel kami sa iyo. Priority ni Daryl ang pagkakaibigan at hustisya. Napakarami na niyang nagawa para sa siyam na pangunahing kontinente. At saka, niligtas niya ang buhay namin noon. Kung wala siya, hindi tatayo ang Amsha na orakulo, dito ngayon. Kung wala tayong gagawin gaya ng pag-aaway mo kay Daryl, di ba mas masahol pa tayo sa mga hayop? Tumanggo si Yenny at iba pang oracle bilang pagsang-ayon. Malaki, kinagat ni Robert ang kanyang mga ngipin. Ayos, kayong lahat ay nakalimutan na ang inyong mga tungkulin dahil kay Daryl. Tatanggalin ko ang inyong mga fairy souls kapag nailigpit ko na ang pamilya Carter.
Si Zinnia at ang Oracles ay hindi naabala sa banta ni Robert at sa halip ay nagmamadaling lumipad papunta sa formation. Humarap si Zinnia kay Daryl na may ngiti sa labi. Daryl, nandito kami para tumulong. Ang loophole ng Heaven's Evil Formation ay nasa timog kanluran. Dapat mong dalhin ang iyong mga tao at pumunta sa direksyon na iyon, dagdag ni Yenny. Bilang isa sa mga Saint Oracle, instinct para sa kanila na malaman ang butas ng Heaven's Evil Formation. Matapos pakinggan ang paalala ni Zinnia at Yvette, napuno ng emosyon si Daryl at sinigawan si Chester, "Chester, sumunod ka sa akin patungo sa timog kanluran." Tumango siya kay Zinnia and the Oracles. Labis siyang nagpapasalamat at naantig sa kanilang tulong. Naisip niya na sapat na ang mga Oracle na hindi pumanig sa Heavenly Alliance para salakayin siya. Sa kanyang pagtataka, kinalaban pa nila si Robert sa harap ng lahat para tulungan siya. Kabanata 3861. Wala pang 10 minuto at sa tulong ng Oracles, matagumpay na nalutas nina Daryl at Chester ang Heaven's Evil Formation. Sa isang kisap mata, si Daryl, ang Carters, at ang Oracle ay naglaho sa madilim na kalangitan. Bang! Nang makitang matagumpay na nakatakas ang pamilya Carter, si Robert ay may masamang tingin sa kanyang mukha at sinuntok niya ang kanyang kamao sa lupa, na naging sanhi ng pag-crack ng Bluestone. Binuo niya ang Heaven's Evil Formation sa harap ng marami sa mga elite, ngunit gayunpaman, matagumpay na nakatakas ang pamilya Carter. Ang Heavenly Alliance ay magiging katatawanan ng mundo. Ilagay ang pamilya Carter sa listahan ng mga patayan natin. Simula ngayon, kung sino man ang makasalubong sa pamilya Carter ay dapat silang patayin, malamig na sabi ni Robert na may nakakamatay na titig sa mga mata. Daryl, ito ang dapat mong bayaran para sa pagtataksil sa rehiyon ng Diyos, naisip niya. Opo, Ginoo, sabay-sabay na sagot ng libu-libong elite. Iniutos ni Robert na linisin ang war zone at inihayag ang balita ng pagkakanulo ni Daryl at ng 9 Saint Oracles sa Godly Region. Noong unang dumating si Daryl, ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Aware si Robert na minamaliit niya si Daryl. Noon, sa lakas at kakayahan, natalo sila ni Daryl ni Skyler. Siya ay may hindi maalok na lakas. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi isang madaling gawain na wakasan ang pamilya Carter. Kailangan nila ng backup mula sa Godly Region. Matapos ipahayag ang balita, sinabihan ni Robert ang mga tao sa paligid niya, "Kailangan kong magpahinga sa susunod na 2 araw. Huwag mo nga akong istorbohin maliban na lang kung sobrang importante niyan." Pagkatapos, pumasok siya sa secret chamber para magpagaling at gamutin ang kanyang mga sugat. Walang awa ang atake ng palad ni Dax. Bagamat may kaluluwang engkanto si Robert, kailangan niya ng hindi bababa sa 2 araw para gumaling. Samantala, naghiwalay sina Skyler at Agatha sa kalagitnaan ng paglalakbay matapos bumuo ng isang alyansa. Pagkatapos ay lumipad si Skyler sa isang burol malapit sa Heavenly Alliance at nakitang nandoon pa rin sina Kendall at Deborah. Pagkalapag niya, sumimangot si Skyler sa altar ng Heavenly Alliance. Nakita niyang magulo ang altar habang si Daryl at ang pamilyang Carter ay wala kahit saan. Ang mga alagad lamang ang naiwan na naglilinis ng war zone. Anong nangyari? Nasaan si Daryl at ang pamilya Carter? Nagmamadaling tanungin ni Skyler si Kendall. Nakahinga ng maluwag si Kendall at inalala ang nangyari. Pagkaalis mo, nagsimula ang pamilya Carter ng digmaan sa Heavenly Alliance. Pagkatapos noon, tinulungan ng 9 Saint Oracles ang pamilya Carter na resolbahin ang formation. Ano? Nagbago ang mukha ni Skyler at nakaramdam siya ng kilabot sa isang iglap. Lihim niyang manipulahin si Dax para salakayin si Robert at magdulot ng away sa pagitan ng pamilya Carter at ng Heavenly Alliance. Ang makadiyos na rehiyon ay itutuon ng kanilang pansin kay Daryl kapag ang magkabilang panig ay may masamang usapan. Kapag nalipat na ang atensyon ng Godly Region, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon si Skyler na iligtas si Archfiend Antigonus mula sa Ghost World. Ligtas na sabihin na mayroon siyang perpektong plano. Hindi niya alam na hindi nakuha ni Robert at ng Heavenly Alliance si Daryl, sa halip ay hinayaan siyang makatakas. Bukod dito, ipinagkanulo ng Siyam na Santong Orakulo ang makadiyos na rehiyon at tinulungan si Daryl. Galit na galit si Skyler habang iniisip ang sarili. Kabanata 3862. Skyler, anong nangyari?
Bakit bigla na lang inatake ni Dax si Robert? Tanong ni Deborah na puno ng pagdududa. Nakita niyang inatake ni Dax si Robert, ngunit napakalayo niya at nakita niya lamang na umaatake si Dax. Hindi niya alam ang mga detalye na humantong sa pag-atake. Sinong nakakaalam? Baka hindi masaya si Dax sa kanya. Walang pakialam na sagot ni Skyler habang nakangisi. Si Deborah ay kasama ng pamilya Carter sa loob ng maraming taon. Paano niya nasabi sa kanya ang totoo? Saka siya tumingala sa langit. Lumalalim na ang gabi. Medyo late na. Bumalik na tayo para makapagpahinga. Gusto pang magtanong ni Deborah. Ngunit napatigil siya matapos marinig ang sinabi ni Skyler. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis sina Skyler, Deborah, at Kendall sa burol at bumalik sa maliit na bayan upang magpahinga. Natulog si Deborah dahil pagod na pagod at si Skyler naman ay pumuntang mag-isa kay Kendall. Sectmaster, anong nangyari noon sa altar ng Heavenly Alliance? Bakit biglang sasalakayin ni Dax si Robert? Baka ikaw, sabi ni Kendall, nagulat sa silid. Bago niya matapos ang kanyang sasabihin, ngumiti si Skyler. Tama, lihim akong naglagay ng bloodworm na lumalamon sa kaluluwa sa katawan ni Dax at kinokontrol ko siya gamit ang mga bloodworm. Lumiwanag ang mga mata ni Kendall at napabulalas siya. Sectmaster, ang galing. Nakakatuwang paraan ng pagpatay ng isang tao nang hindi nadudumihan ang iyong mga kamay. Tumawa si Skyler at may bahid ng galit na sinabi niya, akala ko kaya kung ibagsak ang Heavenly Alliance at ang pamilya Carter ng sabay-sabay. Sinong mag-aakala na ang siyam na santong orakulo ay papanig sa pamilya Carter at tutulungan silang makatakas sa atake ng Heavenly Alliance? Si Daryl ay isang 9 Emperor Sage at mas mataas ang status niya kaysa kay Robert. Walang garantiya na magkakasundo sila kinabukasan pagkatapos ng episode ngayong gabi. Ano, si Daryl ang siyam na Emperador Sage. Natigilan si Kendall at nanlamig. Pagkaraan ng ilang segundo, natauhan siya at sinabing, Sectmaster, ang ibig mo bang sabihin, gusto mong sirain ang relasyon ni Daryl at ng makajos na rehiyon? Tumango si Skyler at sumimangot. Oo, kapag nangyari iyon, ang makajos na rehiyon ay nakatuon sa pakikitungo kay Daryl at wala ng oras para sa akin. Pagkatapos, muli tayong makapasok sa Ghost World upang iligtas si Archfiend Antigonus. Namumula sa galit ang mukha ni Skyler sa tuwing naaalala niya na sinira ni Daryl ang pagkakataon niyang iligtas si Archfiend Antigonus. Kailangan kong tanggalin si Daryl, ang salot. Nanatiling tahimik si Kendall habang nakatutok siya sa pag-iisip tungkol sa mga countermeasures. Ilang sandali pa, nagkaroon siya ng ideya at sinugod si Skyler. Sectmaster, kahit na hindi pinatay si Robert nang salakayin siya ni Dax, maaaring nasugatan siya ng malubha. Kung mamatay si Robert ngayong gabi at may ebidensya na naruroon si Daryl nang mangyari ang pag-atake, hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon si Daryl sa makajos. Rehiyon. Naningkit ang mga mata ni Skyler. Panipi, ibig mong sabihin, aalisin natin si Robert ngayong gabi at sisihin si Daryl dito. Oo, tumango si Kendall. Natuwa si Skyler at tumawa. Ayos. Iyan ay isang magandang ideya. Tara na't gawin na natin. Bigla siyang may naisip. Ako ay tatango na sa Heavenly Alliance sa ilang saglit na lang. Dito ka na lang at bantayan si Deborah. Huwag mong hayaang malaman niya na umalis na ako. Alam niyang may nararamdaman pa rin si Deborah para kay Daryl kahit na iniwan na nito ang pamilya Carter, kaya pinilit niyang itago ang mga plano nito sa kanya. Kabanata 3863. Nakuha ko, Sectmaster. Sagot ni Kendall at lumabas ng kwarto para bantayan si Deborah. Pagkatapos ay umalis si Skyler sa maliit na bayan patungo sa Heavenly Alliance habang madilim pa. Samantala, sa makajos na rehiyon, ang mga kakaibang bulaklak ay namumulaklak sa Jade Fairyland. Iniingatan ng Nine Heaven Emperor si Empress Heidi sa gazebo at hinahangaan nila ang magandang tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Ito ay mapayapa at nakakataba ng puso. Biglang tumakbo si General Grunt at sinabi sa Nine Heaven Emperor na may paggalang, kamahalan, may apurahang balita si Robert. Pagkatapos ay pinasa niya ang token na naglalaman ng balita. Anong nangyayari kay Robert sa pagkakataong ito? Malungkot na sabi ng Nine Heaven Emperor. Hindi siya masaya na nag-ambala siya. Gayunpaman, matapos maunawaan ang balita mula sa token, nagbago ang ekspresyon ng Nine Heaven Emperor.
Ito ay katawa-tawa. Dahil ba si Daryl ang Nine Heaven Sage, paano siya makakapagsimulan ng away kay Robert? Paanong labag sa utos ni Robert ang Nine Saint Oracles, nagalit siya? Ang Nine Heaven Emperor ang nagpadala kay Robert sa siyam na pangunahing kontinente. Masisira siya kung lalabanan ni Daryl si Robert. Si Empress Heidi ay sumimangot at nagngangalit. Walang ideya si Daryl kung ano ang ginagawa niya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng guro. Paano niya siya gagawing Nine Heaven Sage? Bilang babae ng Nine Heaven Emperor, tinawag ni Empress Heidi ang sinaunang ninuno bilang guro. Huminga ng malalim ang Nine Heaven Emperor at sinabi kay General Grant pagkaraan ng ilang saglit, "General Grant, dalhin ang aking sulat kamay na utos sa siyam na pangunahing kontinente." Bigyan si Daryl ng babala na hindi siya makikialam sa Heavenly Alliance. Seryoso talaga si Daryl. Ang intensyon ng Ancient Ancestor na ipagkaloob ang titulong Nine Heaven Sage kay Daryl ay upang pangasiwaan ang mga usapin sa pagitan ng Godly Region at the Nine Mainland. Ang pagpigil kay Daryl sa pakikialam sa Heavenly Alliance ay mangangahulugan ng pagkontra sa kagustuhan ng Ancient Ancestor. Gayunpaman, hindi nag-alala ang Nine Heaven Emperor dahil nakakulong pa rin ang Ancient Ancestor at walang nakakaalam kung kailan siya pakakawalan. "Oo, kamahalan," sagot ni General Grant, tahimik sa gabi sa altar ng Heavenly Alliance. Gayunpaman, dahil sa biglaang pag-atake ng Hidden Hero Sect, pinataas ng altar ang kanilang seguridad. Ang mga sundalo ay nagpapatrolya at bawat pasukan ay binabantayan ng isang alagad. Ang altar ay isang hindi malalampasan na depensa. Swoosh! Biglang may nakitang figure na parang multo na papalapit mula sa langit. Iniwasan nito ang mga nagpapatrulyang sundalo at sumilip sa resting area ng altar. Nakasuot ng itim, ang lalaki ay may mga gwapong katangian at isang pares ng malamig na mga mata. Si Skyler iyon. Siya ay mabilis sa kanyang mga aksyon at sinimulan ang kanyang plano pagkatapos magpasyang patayin si Robert at kalaunan ay inilipat ang sisi kay Daryl. Sa isang lihim na silid, si Robert ay nakaupo ng naka-cross knees na nakapikit, nakalubog sa Recuperation Realm. Ito ay pin drop na tahimik sa loob at labas ng sikretong silid. Nagkaroon ng kaluskos at biglang, ang tunog ng magaan na yabag ay nanggaling sa labas ng sikretong lagayan. Magaan ang mga yabag, ngunit gayunpaman, napansin ito ni Robert. Kaagad na iminulat ni Robert ang kanyang mga mata at bigong sinabi, "Di ba sabi ko, huwag mo akong istorbohin kung wala namang apurahan." Akala niya ay isa ito sa mga alagad na nag-uulat ng isang bagay sa kanya. Kabanata 3864. Itinulak ang pinto ng sikretong silid at dahan-daw ang pumasok ang isang itim na figure. Natigilan si Robert na akmang sesabog sa galit nang mapagtantong si Skyler iyon. "Skyler, paano? Ang lakas ng loob mo. Kinampihan mo ang Hidden Hero Sect para lumaban sa Heavenly Alliance at ngayon ay pumapasok ka dito." Sabi ni Robert. "Bakit hindi?" Ngumisi si Skyler habang tinitingnan si Robert mula ulo hanggang paa. "Akala ko masasaktan ka ng husto sa pag-atake ng palad ni Dax. Pero mukhang na-overestimate ko siya." Nagbasa si Robert sa pagitan ng mga linya at nakasimangot. "Anong ibig mong sabihin?" Tumawa si Skyler at sumagot, "Dahil malapit ka ng mamatay, sasabihin ko na lang sa iyo ang totoo. Hysterical si Dax dahil nasa ilalim siya ng kontrol ko. Nagplano akong magsimula ng digmaan sa pagitan ng Heavenly Alliance at ng pamilyang Carter at maging sanhi ng magkabilang panig, matalo. Ngunit, ang Heavenly Alliance ay labis na nakakabigo kaya si Daryl at ang pamilyang Carter ay matagumpay na nakatakas." Nagulat si Robert at pinandilatan si Skyler. Siya ang naging dahilan para mag-hysteria si Dax. Paano nagawa ni Skyler iyon? Sa katunayan, si Dax ang may isa sa mga pinakadakilang kapangyarihan sa The Nine Mainland. Paano siya mamanipula ni Skyler? Pagkaraan ng ilang segundo, natauhan si Robert at sinabing, "Pumasok ka rito sa kalagitnaan ng gabi para sabihin sa akin ang lahat ng iyon. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Daryl ang totoo?" "Aba syempre hindi, dahil sa puntong ito malapit ka na mamayay. Ang dahilan kung bakit ako naririto ay para tanggalin ka at pagkatapos ay sisihin ito kay Daryl," panunuyan ni Skyler. Tumawa si Robert. Kawili-wili. Napabuntong hininga siya. "Skyler, kinikilala kong may dakilang kapangyarihan ka,
ngunit huwag mong kakalimutan, ako ay mula sa rehiyon ng Diyos at mayroon akong kaluluwang diwata. Habang nabubuhay ang diwata kong kaluluwa, mabubuhay ako kahit sirain mo ang aking laman ng tao. Panipi, tumawa si Skyler. Ganun ba? Siyempre, hindi ka kayang patayin ng isang ordinaryong tao, pero paano ang demonyo? Diablo. Natigilan si Robert at pinandilatan si Skyler. Isa kang demonyo. Pinaandar ni Skyler ang kanyang demonyong kaluluwa at dahan. Daang itinaas ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang blood-red photosphere at sa isang segundo, ang lihim na silid ay napuno ng masamang kapaligiran. Sa pagtingin sa pulang dugong photosphere, si Robert ay nakatayo sa takot at nawala ng salita. Mga demonyong kaluluwa, pinandilatan niya ng masama si Skyler. Sa parehong oras din na iyon, loob-loob niya, nanginginig siya sa takot. Hindi kataka-taka na sa murang edad, si Skyler ay nagtataglay ng hindi maarap na lakas at nakipag-away kay Robert na nauwi sa isang draw ng 2 beses. Hindi siya tao, kundi demonyo. Tapos nag-smirk si Skyler. Robert, ikaw ang unang nakaalam ng tunay kong pagkatao. Isang karangalan para sa iyo ang mapatay ko. Tumigil siya sa pagsasalita at nagtaas ng braso. Pagkatapos, isang masamang puwersa ang pinukaw ng masasamang kaluluwa at sinugod patungo kay Robert. Ginamit ni Robert ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mapaglabanan ang masasamang puwersa sa harap niya. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pinsala, hindi niya napigilan ang masamang kaluluwa. Napaungol siya at binalot nito ang buong katawan niya. Sa susunod na sandali, isang gintong liwanag ang tumakas mula sa katawan ni Robert at sumama sa masamang kaluluwa. Ang gininto ang liwanag na iyon ay ang diwata na kaluluwa ni Robert at ito ay nilalamon ng halimaw na kaluluwa. Malakas na sigaw ni Robert. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada sa ilalim ng kontrol ng masamang kaluluwa. Kabanata 3865. Bang! Lalong lumakas ang masamang kaluluwa at sa wakas, hindi na napigilan ni Robert, kaya bumagsak siya sa lupa. Kasabay nito, ang natitirang diwatang kaluluwa na naiwan sa kanyang katawan ay nagkalat. Kaagad, binawi ni Skyler ang masasamang kaluluwa at umupo ng naka-crossleg, pinagsama ang enerhiya na nakakalat mula sa katawan ni Robert. Whoosh! Pagkatapos noon, naramdaman ni Skyler na sobrang dalisay ang enerhiya sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumaas. Kung siya ay isang ordinaryong tao, ang pilit na pagsasama ng makatarungang kaluluwa ni Robert ay maaaring lumamon sa kanya. Gayunpaman, mayroon siyang masamang kaluluwa at iba sa tao, kaya nagawa niyang isama ito ng walang anumang problema. Makalipas ang eksaktong kalahating oras, natapos na ni Skyler ang pagsasama. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang lakas sa kanyang katawan at tumawa ng malakas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasamaan at siya ay tumingin ng napakasama. Habang siya ay nasa sabik, hindi niya nakalimutang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagsulat ng ilang salita sa dingding gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos nito, siniguro niyang walang naiwan na ebidensya at iniwan niya ang lihim na silid sa kalangitan sa gabi. Madilim pa rin ang langit at tahimik ang altar ng Heavenly Alliance. Maraming disipulo ang nagpapatrolya pa, ngunit walang nakatuklas sa kinaroroonan ni Skyler. Hindi rin nila alam na si Robert ay pinaslang sa secret chamber. Whoosh! Di nagtagal pagkaalis ni Skyler, isang malakas na hangin ang umihip sa kalangitan sa itaas ng Heavenly Alliance at ang mga ulap ay makapal. Isang malakas na aura ang namuo at isang figure ang bumaba mula sa langit, kumikinang sa kamahalan. Ito ay si General Grunt. Pinababa siya ng Nine Heaven Emperor upang tingnan ang bagay pagkatapos matanggap ang mensahe ni Robert. Agad, ang lahat ng mga disipulo ay napalingon kay General Grunt dahil sa gulat. Malakas ang aura niya. Si Kayden, na ginagamot ang kanyang pinsala sa silid, ay narinig ang ingay at lumabas. Natigilan din siya matapos makita sa ere si General Grunt. Mabilis siyang nagtanong, "Sino ka?" Si General Grunt ay puno ng pagmamalaki at malinaw na sinabi upang marinig siya ng buong altar, "Ako ay isang espesyal na sugo na ipinadala mula sa rehiyon ng Diyos. Sabihin mo kay Robert na makita ako kaagad." Si General Grunt ay pinahahalagahan ng Nine Heaven Emperor. Mas mataas ang status niya kaysa kay Robert at dahil doon, naging mayabang siya. Isang espesyal na sugo mula sa makadiyos na rehiyon.
Kinilig si Kayden at ngumiti. Oh, ito ay ang kamahalan, ang espesyal na sugo. Pasensya na talaga sa pagiging walang galang. Pagkatapos, lumingon siya sa mga lalaking nakapaligid sa kanya, bilasan mo at anyayahan ang banal na Panginoon na pumunta rito. Isang alagad ang nagmamadaling pumunta sa lihim na silid sa likuran. Ilang saglit pa, nagmamadali siyang bumalik at sinabing may salungat na tingin sa mukha. Guardian, naipasa ko na ang mensahe, ngunit hindi tumutugon ang banal na Panginoon. Di siya sumasagot. Siya ba ay nasa isang mahalagang punto sa kanyang paglilinang? Kumunat ang noo ni Kayden. Hindi nasiyahan si General Grunt. Pagkatapos maging Divine Lord sa siyam na pangunahing kontinente, naging hambog si Robert. Paano niya hindi mapapansin ang pagdating ko? Magaling si Kayden sa pagmamasid. Napansin niyang naiinis si General Grunt at mabilis na nagpaliwanag, kamahalan, ang Divine Lord ay nasugatan at nasa proseso siya ng paggamot sa kanyang mga pinsala. Kaya pala, nasugatan si Robert. Natigilan sandali si General Grunt at pinutol si Kayden, sige. Dahil nasugatan siya, dalhin mo ako sa kanya. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Kayden ang daan patungo sa secret chamber. Sa pintuan ay sumigaw siya ng may paggalang, Divine Lord, ito ang espesyal na sugo mula sa rehiyon ng Diyos. Banal na Panginoon, mangyaring lumabas. Kabanata 3866. Pero nanatiling tahimik at walang sumasagot sa loob ng lihim na kwarto. Dito na na-realize ni Kayden na naiwang nakabukas ang pinto papasok dito kaya siyang nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang mga nakikita. Maingat si Robert sa lahat ng bagay kaya sinisiguro muna nitong nakasara ang pinto sa bawat sandaling magsasanay siya sa loob ng kanyang lihim na kwarto. Kaya masyado nang nagsuspecha si Kayden nang makita niyang bukas ito. Nakaramdam na rin ng hindi maganda si General Grunt kaya agad itong sumigaw ng, Robert, si General Grunt po ito. Ipinadala kami rito ng Nine Heaven Emperor para ipasa ang isang nakatalang kautusan mula sa kanya. Lumabas ka na ngayon din, pero wala pa rin silang napapansin na kahit kaunting paggalaw sa loob ng kwarto. Squeak! Dito na naubos ang pasensya ni General Grunt kaya agad nitong itinulak pabukas ang pinto habang sumusunod naman sa kanya si Kayden. Agad na nanginig si General Grunt nang makita bumulaga sa kanya ang eksena sa loob ng kwarto. Maging si Kayden ay napanganga habang nabablangko ang kanyang isipan. Natigilan at natulala siya sa kanyang nakita. Dito bumulaga sa dalawa ang nakahandusay na si Robert sa sahig, nagberde na ang mukha nito at hindi na rin humihinga noong mga sandaling iyon. Maliban dito ay nakita rin ng dalawa ang napakalaking sulat sa pader na kumuha sa kanilang mga atensyon. Walang awa sa sinumang babangga sa akin, Daryl. Daryl! Nagulat at nagalit ng husto si General Grunt nang mabasa niya ang mga nakasulat sa pader. Ang lakas ng loob ni Daryl na patayin si Robert A. Mas matindi pa pala ang sitwasyon na ito kaysa sa kanyang inaakala. Dito na rin nagising sa katotohanan si Kayden habang nasasaktang sinasabi na, buwisit, masyado nang malakas ang loob ni Daryl. Paano niya nagawang patayin si Robert habang nasa gitna ito ng pagpapagaling? Dito na siya nagmamadaling nagpunta kay General Grunt para sabihin, kamahalan, dapat niyo lang pong ipaghiganti ang Divine Lord. Si Robert ang pinakamalaking taga-suporta ni Kayden kaya wala na itong nagawa kundi tingnan ang mas mataas kay Robert na si General Grunt na nagmula mismo sa Godly Region. Ngayong wala na ang kanilang pinuno. Nanatili namang tahimik si General Grunt habang nagpapakita ng matinding bigat sa kanyang mukha. Mukhang nawala na nga talaga sa kanyang sarili si Daryl nang patayin nito si Robert. Naisip nito na kinakailangan niyang dalhin si Daryl sa Godly Region para maparusahan ito ng personal ng Nine Heaven Emperor. Whoosh! Agad na yumanig ang lupa sa altar habang nag-iisip siya ng malalim. Dito na narinig ni General Grunt ang isang sigaw na sinamahan ng napakalakas na vibration ng lupa. Nahirapang tumayo ang lahat sa mga sandaling ito na para bang bumabagsak na ang langit sa kanilang kinatatayuan. Ano ang nangyari? Bakit biglang nagkaroon ng lindol dito? Natatakot na itinanong ni Kayden. Dito na umalis sina General Grunt at Kayden sa kwarto para sundan ang pinagmumulan ng pagyanig ng lupa. Agad ding nagtakbuhan palabas ang mga disipulo ng Heavenly Alliance habang nakatingin sa kalangitan. Dito nila nakitang paparating ang isang bagyo sa New World. Isang nakabubulag na kulay dugong liwanag ang gumuhit sa kalangitan na gugulat sa sinumang makakakita rito.
Buwisit, papunta na ito sa New World. Natitigil ang sinabi ni Kaidan. Ang New World na naman. Maaari kayang mayroon pang grand weapon na matatagpuan sa New World maliban sa Skybreaking Axe. Isa kaya itong hudyat ng pagka-discover ng isa na namang grand weapon. Bulong nito sa kanyang sarili. O axe na gamulat sa buong Nine Mainlands. Masyado pang maliit ang pinamumunuang sekta ni Kaidan noon, pero kahit na hindi niya nasaksihan ang paglabas ng palakol ay naalala niya pa rin ang buong pangyayari noong araw na iyon na kung saan yumanig ng malakas ang parehong langit at lupa. Paglabas ng isang grand weapon. Nakasimangot na tanong ni General Grunt, ano ang pagsilang ng isang grand weapon? Nagmula si General Grunt sa Godly Region kaya hindi niya alam na maraming mga nakatagong grand weapon sa Nine Mainlands. Agad na mangyayari ang isang kakaibang phenomena sa buong kontinente sa sandaling magpakita ang isa sa mga grand weapon na ito. Maliban sa grand weapon, maging ang pagpapakita ng sinaunang libingan ng mga elite ay sapat na para yumanig ang lupa buong kontinente. Dito na ikinwento ni Kaidan kay General Grunt ang tungkol sa paglabas ng isang grand weapon. Pagkatapos nito ay agad na sumagot si General Grunt ng, ayon sa iyong mga sinabi, anuman ang mangyari ay magpupunta pa rin ang bawat sekta sa Nine Mainland sa lugar na iyon para kunin ang kayamanan. Kung ganoon ay malaki ang tsansa na magpunta rin doon si Daryl tama. Tumatango namang sumagot si Kaidan dito. Siguradong magkakaroon ng komosayon sa sandaling dumating doon si Daryl. Kabanata 3867. Huminga ng malalim si General Grunt habang nagpapakita ng panlalamig sa kanyang mga mata. Magaling, hihintayin ko siya sa lugar kung saan magpapakita ang grand weapon na iyon. Noong mga sandaling iyon, sa Royal City ng New World, kasalukuyang nakasuot ng gintong robe na may disenyo ng dragon si Lord Kennybread habang nasa loob ng Full Energy Hall. Naging seryoso ang kanyang mukha habang nainerbiyos na nakatayo ang mga opisyal ng sibil at military sa kanyang harapan. Isang sandali pa lang ang nakalilipas mula noong maganap ang isang pagyanig sa kanilang Imperial Mausoleum na matatagpuan sa southeast ng Royal City. Isang nakabubulag at kulay dugong liwanag ang gumuhit sa kalangitan na nagdulot ng isang napakalaking bagyo na parabang katapusan na ng mundo. Hindi na napakali ang mga opisyal ng civil at military nang maharap sila sa kakaibang phenomenon na ito. Maganda sana kung sa ibang lugar na lang nangyari ang phenomenon na iyon, pero maraming mga emperor ng New World ang nakalibing sa Imperial Mausoleum. Siguradong mabubura na sa kasaysayan ang pundasyon ng mismong pinagmula ng mga maharlika sa sandaling gumuho ang gusaling ito. Kaya sumama rito ng husto ang mood ni Lord Kennybread. Hindi magandang senyales para sa kanya ang pagyanig na nagmula sa Imperial Mausoleum. Habang nag-iisip ay agad siyang pumunta sa pinuno ng mga eunuko para sabihin, ilabas ninyo ang koleksyon ng mga classical mula sa mga royals doon sa silid-aklatan. Napakaraming mga dokumentasyon tungkol sa mga royal sa kanilang silid-aklatan kaya malaki ang tsansa na makakuha siya ng impormasyon mula sa sinaunang mga libro na makukuha nila rito. Opo, kamahalan. Agad na sumugod sa silid-aklatan ang ilang mga eunuko nang matanggap nila ang utos ni Lord Kennybread. Hindi nagtagal ay bumuhos ang libu-libong mga sinaunang libro na nagmula sa kanilang silid-aklatan. Walang pag-aalinlang ang inutusan ni Lord Kenny ang mga opisyal sibil at militar na, buksan ninyo ang mga librong iyan at maghanap ng sagot sa kakaibang pangyayari na naganap sa ating musulyo. Dito na biglang sinuyod ng mga opisyal ang sinaunang mga libro. Inabot sila ng higit 2 oras dito. Maging si Lord Kenny at kumuha ng ilang mga libro para suyurin ito ng paisa-isa. At sa wakas ay nakita na rin ni Lord Kenny ang impormasyon na kanyang hinahanap. Huminga siya ng malalim habang nagliliwanag ang bagsak niyang mukha. Dito na niya tumatawang sinabi na, ang pagyanig ng Imperial Mausoleum ay isang biyaya at hindi isang sumpa. Agad na natigilan ng mga opisyal sibil at military na marinig nila si Lord Kenny. Paano naging maganda ang pagyanig ng Imperial Mausoleum? Dito na naglakad ang isa sa mga Master General para magtanong ng, kamahalan, isa po bang grand weapon ang lumabas sa Imperial Mausoleum? Dito na napatingin ang lahat ng nasa loob ng hall kay Lord Kenny. Hindi naman sa ganoon pero ito na ang panahon kung kailan muling mabubuhay ang sinaunang libingan ng ating mga ninuno. Sagot nito, ang sinaunang libingan ng ating mga ninuno.
Nagtatakang napatingin ang mga opisyal ng kultura sa isa't isa habang nagpapakita ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Inilibing ang mga naunang emperor ng New World sa Imperial Mausoleum. At nang makita niya ang pagtataka ng lahat, agad na dinagdag ni Lord Kenny na, hindi lang ito isang pangkaraniwang sinaunang libingan. Mas naging kahanga-hanga pa ang bagay na ito kaysa sa sinaunang libingan ni Lu Bu. Dito na niya itinuro ang mga sinaunang libro habang sinasabi na, ang mga maharlika ng New World ay saling lahi ni Johnson. Libu-libong taon na ang nakalilipas mula noong magkaroon ng digmaan sa pagitan ni Johnson at ng Yellow Emperor. At sa wakas ay natalo si Johnson kaya napilitan itong umalis ng Gaia para itayo ang kaharian ng mga maharlika ng New World dito. At pagkatapos nito, ay agad siyang nagtago sa mata ng lahat para magpalakas. Inilibing siya ng mga maharlika ng New World sa Imperial Mausoleum nang mamatay ito. At ngayong nangyari ang kakaibang phenomenon sa Imperial Mausoleum, sigurado ako na ngayon ang tamang oras ng pagbabalik sa buhay ng sinaunang libingan ni Johnson. Naging emosyonal si Lord Kenny Bread habang nagsasalita. Nitong mga nakaraang taon ay naging determinado si Lord Kenny na paunlarin ang buhay ng mga maharlika sa New World at ipagmalaki ang kanyang kaharian sa buong Nine Mainlands. Pero palagi pa rin silang nahihigitan ng mga maharlika ng South Cloud at ng North Star. Nang may tayo ang Heavenly Alliance ay agad na bumuo si Lord Kenny ng isang alyansa pero agad pa rin silang binastos ni Robert na mas mababa. Kaysa sa kanya, ito ang bagay na gamalit ng husto kay Lord Kenny. Agad na nagkaroon ng pag-asa si Lord Kenny nang lumabas ang sinaunang libingan ni Johnson. Noong unang panahon ay nagawang labanan ng Emperor na si Johnson si Yellow Emperor. Naging hanga ang ipinakita nitong lakas kaya nakilala siya sa titulong Hari ng mga Hari. Siguradong tatayo sa tuktok ng Nine Mainland ang mga maharlika ng New World sa sandaling manahin nila ang Tangley na lakas ni Johnson. Sa totoo lang ay hindi pa rin pamilyar maging si Lord Kenny sa sinaunang libingan ni Johnson dahil ilang henerasyon na ang tanda nito. Pero ayon sa mga nakatala sa sinaunang mga libro ng maharlika, nakasiguro si Lord Kenny na ang libingan nga ni Johnson ang pinagmulan ng malakas na pagyanig sa buong Nine Mainlands. Kabanata 3868. Napasabik ng mga sinabi ni Lord Kenny ang buong Full Energy Hall matapos madala ng mga opisyal sa kanilang mga narinig. Ito na ang araw ng pagtayo ng mga maharlika ng New World sa tuktok ng Nine Mainlands sa sandaling totoo nga ang mga sinabi ni Lord Kenny. Ilang libong taon na rin ang nakalilipas mula noong makaranas din ng matinding pagkawala si Yellow Emperor, malaki pa rin ang nawala kay Yellow Emperor kahit na nagawa nitong talunin si Johnson. At higit sa lahat ay kumalat ang isang usap-usapan na kung saan nagsasanay daw si Johnson sa isang teknik na tinatawag nilang banal na rosaryo. Nasa teknik na ito na ang lahat kaya magkakaroon ng kakayahan ng kahit na sinong magsanay dito na talunin ang bawat puwersang makaharap nila sa mundo. Ibaba niyo na ang aking utos. Magpadala kayo ng mga sundalo ng Royal Army sa Imperial Mausoleum para bantayan ang lahat ng lagusan papasok dito. Agad ninyong itaboy ang anumang sekta na lalapit dito. Nakangiting sinabi ni Lord Kenny Bread sa kanyang mga opisyal. Gumawa ng napakalaking komosayon ang kakaibang phenomenon na iyon sa buong Nine Mainlands kaya siguradong papunta na rito ang bawat sektang matatagpuan sa kontinente. Ito ang dahilan kung bakit dapat nang maghanda ang mga maharlika ng New World. Sa bagay, pagmamay-ari ng mga maharlika ng New World ang sinaunang libingan ni Johnson kaya walang kahit na sino ang dapat na manggialam dito. Opo, kamahalan. Lisang sagot ng mga opisyal ng sibil at militar bago umalis ang mga ito sa hall. Ilang minuto pa ang nakalilipas ay umalis na ang libu-libong mga sundalo ng Royal Army para paligiran at bantayan ng gusto ang Imperial Mausoleum. Samantala, nakarating na sina Daryl, Chester at ang Nine Saint Oracle sa manor ng pamilya Carter pagkatapos ng 2 oras nilang paglalakbay. Mukha ring naka-recover na si Dax sa mga sandaling iyon. Dito na nagtipon-tipon sa loob ng main hall sina Daryl, Chester at Yvette para titigan si Dax. Napakamot naman sa kanyang ulo si Dax habang iniisip na, "Guys, bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ba dapat ay nasa Heavenly Alliance tayo ngayon? Kaya bakit tayo bumalik sa manor ng pamilya Carter?" Kababalik lang ng malay ni Dax kaya wala pa itong kaalam-alam sa mga nangyari. Namanipula ang kanyang isip ng soul-devouring bloodworm na tumanggal sa kanyang diwa.
Napatingin naman ang kanyang mga kasama sa isa't isa nang malaman nila na walang alam si Dax sa kanyang mga ginawa. Dito na tinapik ni Yvette si Daryl bago bamulong ng, "Daryl, iniisip mo rin ba na baka minamanipula ng ibang tao ngayon si Dax?" Ayon sa kanilang nakita, wala na silang iba pang naisip na rason maliban dito. Kaya agad na tumanggo si Daryl habang pumapasok si Skyler sa kanyang isipan. Dito na biglang yumanig ang lupa at agad na napatakbo ang lahat palabas ng hall nang maramdaman nila ang vibration. Nang makalabas ay agad nilang nakita ang isang pambihirang phenomenon na nagaganap sa New World. Agad namang na-curious dito sina Daryl at Chester. Ilang sandali pa ang nakalilipas ay huminga ng malalim si Daryl. Habang nakasumangot na sinasabing, mukhang hindi ito paglabas ng isang grand weapon kundi ng isang sinaunang libingan. Mukhang nagmula ito sa New World. Sabi ni Yvette. Natitigilan namang nagtanong si Daryl ng, "Paano mo nalaman?" "Nanghuhula lang ako," iling ni Yvette sa kanyang ulo habang naguguluhan sa kanyang sarili. Wala siyang alam kung ano ang nangyari pero agad na pumasok ang Imperial Mausoleum sa kanyang isipan nang maganap ang pagyanig na iyon. Kabanata 3869. Tumanggo naman si Daryl sa lakas ng loob ni Yvette. "Maghanda na tayo para magpunta roon." At pagkatapos ay napatingin na lang ito kay Dax. Siguradong minamanipula si Dax at ang salarin nito ay walang iba kundi si Skyler. Pero masyadong mahirap na hanapin ito ngayong iba-iba ang mga lugar na kanyang pinupuntahan. Malaki rin ang tsansa na ikek ni Skyler at ng iba't ibang mga sekta ang kakaibang phenomenon na nangyari sa New World. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagsialis na sila Daryl, Yvette at iba pa nilang mga kasama para magpunta sa New World. Mayroong kakaibang phenomenon sa New World na nagpayanig sa buong Nine Mainland kaya agad na nagpadala ng mga disipulo ang iba't ibang sekta sa Nine Mainland sa lugar na iyon. Noong mga sandaling iyon, sa loob ng isang kwarto na matatagpuan sa isang maliit na bayang may ilang milya ang layo mula sa Heavenly Alliance, tumayo si Kendall as bintana habang pinagmamasdan ang kulay dugong liwanag. Isa itong kakaibang phenomenon. Sigurado ako na mayroon na namang magpapakitang grand weapon sa Nine Mainlands. Sect Master, hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito maging isa man itong grand weapon o isang sinaunang libingan, nasasabik niyang sinabi habang nakatingin kay Skyler. Nanatili namang nakaupo si Skyler habang iniirap ang kanyang mga mata. "Ano? Grand weapon? Sinaunang libingan?" Ito ang mga bagay na hinahabol lang ng mga tao. Isa lang itong kakaibang phenomenon sa New World. Malaking pabor imbes sa perwisyo ang maibibigay nito sa atin dahil siguradong nagpunta sa lugar na iyon ang Heavenly Alliance at ang iba pang mga sekta para tingnan kung ano ito. Kaya maghanda ka ng pumasok sa Ghost World para iligtas si Archfiend Antigonus. Ngayong mayroon na siyang kaluluwa ng demonyo ay wala nang pakialam si Skyler maging sa Skybreaking Axe. Paano pa kaya ang anumang grand weapon o sinaunang libingan na lumabas sa Nine Mainlands? Para kay Skyler, wala nang mas importante pa kaysa sa pagligtas kay Archfiend Antigonus. Nagawa na niyang patayin si Robert habang ibinabaling ang sisi sa pagkamatay niyo kay Daryl. Sinabayan pa ito ng pagkakaroon ng isang kakaibang phenomenon sa New World kaya siguradong pupunta sa lugar na iyon si Daryl at ang Heavenly Alliance. Hindi magtatagal ay mapapasok ang dalawang ito sa isang nakamamatay na digmaan. Sa pamamagitan nito ay magiging abala si Daryl sa Heavenly Alliance kaya hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataong magpunta sa Ghost World. Dahil dito ay magiging madali na para kay Skyler na iligtas si Archfiend Antigonus. Nadismaya ng husto si Kendall nang marealize niya na walang interes si Skyler na tingnan ang kakaibang phenomenon at sa halip ay nagplano pa itong pumasok sa Ghost World. Pero wala pa rin siyang nagawa kundi sumangayon dito. "Maghahanda lang ako." Pagkatapos ng isang araw, sa Imperial Mausoleum ng New World, tuluyan nang nawala ang kulay dugong liwanag na gumuhit sa kalangitan pero nananatili pa rin ang madilim na call upon sa ibabaw nito. Libu-libong mga Royal Guard ang nagbantay sa paligid ng Imperial Mausoleum kaya walang kahit na sino ang magagawang pumasok ng walang pahintulot dito. Marami sa mga cultivator ng Nine Mainland ang naipon sa entrance ng Mausoleo. Sumugod ang mga kinatawan ng bawat sekta sa New World na umabot din sa libo-libo na gumawa ng isang engranding eksena sa paligid. Pero agad na bumunot ang ilan sa kanila ng kani-kanilang mga espada na nakapagpatindi ng tensyon sa paligid.
Sa entrance papasok ng Imperial Mausoleum makikita ang bawat sektang nakaupo sa magkabilang gilid ni Lord Kenny. Nanatili namang seryoso ang mukha nito habang napapaligiran ng napakaraming mga Royal Guard. Kayong lahat na nagmula sa mundo ng mga cultivator. Tingin ni Lord Kenny sa kanyang paligid. Sigurado ako na nakita ninyo ang kakaibang phenomenon na naganap sa Imperial Mausoleum ng New World. Ang sinaunang libingan na nagpakita ay pag-aari ni Johnson na isa sa aming mga ninuno. Sa madaling salita ay isa itong kaganapan sa pagitan ng mga maharlika ng New World. Kaya nakikiusap ako na huwag kayong pumasok dito ng walang pahintulot. Ngumiti naman ito habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagsasalita. Maaari lamang na hintayin ninyong malinis ng mga maharlika ng New World ang sinaunang libingan bago ninyo puntahan at tingnan ang sinaunang libingan. Pero ang sinumang papasok ng walang pahintulot sa sinaunang libingan ay lalabanan ko, bilang Emperor ng New World, hanggang kamatayan. Dito na nagsimulang bamulong ang lahat sa kani-kanilang mga sarili. Ano, hindi kami pupwedeng pumasok. Bakit? Malinaw na sinusubukang kunin ng Emperor ng New World ang sinaunang libingan na ito. Nagawa pa nga nitong sabihin na kay Johnson ang sinaunang libingan na iyon nang walang kahit na anong ebidensya. Nakakatawa, hindi rito natuwa ang lahat. Nagbibiro ka ba? Kabanata 3870. Nang biglang umabant ang isang sect master para sabihin kay Lord Kenny Bread na, kamahalan, nagawa po ninyong sabihin na kay Johnson ang sinaunang libingan na ito kaya pagmamay-ari na ito ng mga maharlika ng New World. Mayroon ba kayo na kahit na anong katunayan na tama nga ang inyong mga sinasabi? Dito na naging agresibo ang mga tao sa paligid. Pakitaan mo kami ng ebidensya. Huwag mo kaming pigilan kung wala kang maipapakita sa amin. Nagpakapagod kaming magpunta rito para lang mapaalis ng ilang mga salitang nanggaling sa bibig mo. Mabilis na naubos ang pasensya ng mismong commander ng mga Royal Army nang sumigaw ang mga tao sa paligid. Agad itong sumanghal at tumingin sa lahat. Ang lakas ng loob ninyong pagsalitaan ng ganyanang kamahalan dito na niya binunot ang isang mahabang saber habang sinasabi na, ang sinumang hahakbang malapit sa sinaunang libingan ay magkakaroon ng miserableng kamatayan. Hlang! Dito na binunot ng iba pang mga sundalo ang kani-kanilang mga mahahabang espada habang nagpapakita ng pumapatay na itsura. Natatakot namang tumingin ang mga elite ng iba't ibang sekta sa mga sundalo ng New World. Hindi nagtagal ay tumayo ng hindi gumagalaw ang magkabilang panig sa kani-kanilang mga pwesto. Nang biglang marinig nila ang tunog ng mga hakbang mula sa malayo kung saan nila nakita ang isang grupo ng mga taong naglalakad palapit sa kanila. Ito ay walang iba kundi ang pamilya Carter na pinamunuan ni Daryl. Agad na napatingin ang lahat kay Daryl. Dinala ni Daryl ang mga Carter dito. Mukhang magiging masaya ang mga susunod na mangyayari. Isip ng mga ito. Agad na bumagsak dito ang puso ni Lord Kenny Bread. Mayroon siyang mga hinanakit kay Daryl kaya agad itong hindi natuwa nang malaman niyang gusto rin itong pumasok sa sinaunang libingan. Ano ang nangyayari? Bakit mukhang maglalaban na ang mga ito? Naramdaman ni Daryl ang pumapatay na aura sa paligid kaya agad siyang napasalita. Dito na mabilis na narinig ni Daryl mula sa mga tao sa paligid na gustong angkinan ng mga maharlika ng New World ang sinaunang libingan para sa kanilang mga sarili. Dito na siya nagmamadaling pumunta kay Yvette. Para sabihin, mukhang tama ka nga. Nagmula sa Imperial Mausoleum ang kakaibang phenomenon na ito. Dito na biglang sinabi ni Lord Kenny Bread na, Daryl, gaya ng sinabi ko, ang sinaunang libingang nagpakita ay pagmamay-ari ng ninuno naming si Johnson kaya wala itong kinalaman sa kahit na sino sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo na huwag kayong pumasok dito ng walang pahintulot. Isama mo na ang iyong mga tauhan at bumalik sa inyong mga pinagmulang lugar. Narinig ng lahat ang determinado nitong boses sa paligid ng Imperial Mausoleum. Tumawa naman si Daryl habang nananatiling tahimik. Dito na niya tiningnan ang paligid para makita kung nasa paligid lang si Skyler. Dito niya na lamang wala roon ng tao na kanyang hinahanap. Dito na nagtaka si Daryl habang nag-iisip sa kanyang sarili. Palaging nagpapakita si Skyler sa matataong mga lugar na kagaya nito kaya masyadong kakaiba ang hindi nito pagpapakita ngayong araw. Habang nag-iisip sa kanyang sarili ay nakita niya si Yvette na naglalakad papunta sa entrance ng Imperial Mausoleum. Pero agad itong pinigilan ng mga sundalo ng Royal Army na gumawa ng ilan pang mga hakbang paaban.
Dito na sumigaw si Lord Kenny Brednang, sinusubukan mo ba ang mga maharlika ng New World Yvette? Huwag muna akong pagbantaan pa, Lord Kenny dahil walang kahit na sino ang may karapatang pumasok sa Imperial Mausoleum maliban sa akin. Huwag mong kakalimutan na ako pa rin ang prinsesa ng New World na si Yvette. Hindi natatakot na sagot ni Yvette. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.